Minamahal sa maikling pananalangin, mga minamahal, at ang Diyos po ang magpala, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Let us pray. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Hallelujah. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, and redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Lord. Hallelujah. Anoint thy words, there is Lord. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa aming pangangaral, demonyong pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, demons of destruction cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. We always cherish the loving memories of our parents in the Lord, and also to our beloved Assistant Pastor, mga minamahal, and mga minamahal na rin pong ating paggalang, mga minamahal at pagmamahal sa mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal na itinalaga ng ating mahal na Panginoon. Sa kasalukuyan na patuloy pong mga minamahal na mamahala, mga minamahal sa gawain ng Diyos upang may taguyod ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. And we are always, mga minamahal, praying for them. Tayo po ay mga minamahal manalangin para po sa kanila na sila po ay patuloy na patnubayan at gabayan ng ating mahal na Panginoon. Pakalangisan palagi ng ating buhay na Diyos, bigyan ng mga minamahal kalusugan, mga minamahal at kalakasan ng spiritual, maging matibay at matatag ang kanilang kalooban, mga minamahal sa pagtaguyod sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, mga minamahal mula Luzon, Visayas, buong Mindanao, mga minamahal sa lahat po ng ating Muslim brother here in Mindanao, mga minamahal, at salamat sa ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga kapatiran in abroad, mga minamahal, sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng bansa, maging sa dako po, mga minamahal ko ng Sabah, Malaysia, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, mga minamahal sa lahat ng mga kapatiran po nating naaabot ng ating banal na programa sa iba't ibang panig ng mundo, at maging sa dako ng Hong Kong, sa dako ng mga minamahal Kuwait, amen, sa dako ng Dubai, at maging sa dako ng Al-Kubar, sa dako ng Saudi Arabia, at maging sa dako ng Cambodia, sa dako ng Abu Dhabi, at maging sa dako ng Milan, Italy, Malta, Italy, sa dako ng buong Europa, mga minamahal sa mga kapatid po nating mga minamahal, tunay na gabi-gabi ay sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa dako ng Hong Kong po, beloved Hong Kong brethren, ay magandang gabi po sa inyo pong lahat. At sa dako po mga minamahal ng New Zealand, amen, at maging sa dako ng Grand Ferry, sa dako po mga minamahal ko ng mga minamahal Calgary, amen, at sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay, beloved brother Robert Beltran, at sa kanya pong buong pamilya, mga minamahal, sa mga kapatid po natin na patuloy pong ginagamit ng ating mahal na Panginoon upang suportahan ang pangangailangan ng banal na iglesia. Ang Diyos po ang magbalik, mga minamahal, ng makalibong beses na biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. At sa oras nito, mga minamahal, hindi po natin sayangin ang ating pagkakataon, sapagkat ang bawat pagkakataon, mga minamahal, ang sabi pa nga, time is much more precious than gold. Ang ating oras ay napakahalaga, mga minamahal, na may pangaral natin ang dakilang ebanghelyo at salita ng Panginoon upang marami po ang ating maakay sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang layunin ng programang ito ay hindi po upang tayo po'y makilala. Ang layunin ng ating pangangaral ay hindi po upang tayo po'y sumikat, mga minamahal. Ang layunin po ng ating pangangaral ay mailathala at maipangaral ang dakilang ebanghelyo ng salita ng mahal ng Panginoon, because gospel is the power of God unto salvation. Ang tangi at natatanging kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon
upang mga minamahal iligtas ang napakaraming mga kinapal, mga taong uhaw at gutom sa salita ng ating mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia na natigid sa lahat ng ating mga sarili sa makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, Blessed is the man who trusts in God. Blessed is the man who trusts in God. Mapalad, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang isang tao na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon from the book of Jeremiah, chapter 17, verse 7, after verse 8. Sabi ng Tagalog, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at mag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang tag-init, mga minamahal ko, ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, mga minamahal. Tingnan po natin ang mga minamahal, tatag ng isang puno na ang kanyang ugat ay malapit, mga minamahal ko, sa tubig. So sabi ng banal na Biblia, ang mga tao na nagtitiwala sa mahal na Panginoon ay inhalin tulad ng ating dakilang Diyos sa isang puno na sapoy natatanim sa tabi ng tubig. At sabi ng Biblia, ang kanyang ugat, mga minamahal, ay umaabot sa ilog. Hindi po siya natatakot pagkang tag-init ay dumarating. Siyempre, mga minamahal, bakit po siya matatakot? Ang kanyang ugat ay umaabot, mga minamahal ko, sa ilog. Amen? Siya po'y itinanim sa tabi ng ilog. Kaya't hindi siya nababahala, mga minamahal, sapagkat siya po'y malapit sa tubig. So ang sabi ng Biblia, kundi ang kanyang dahon ay mananatiling sariwa, magiging sariwa palagi. Hindi po siya makakaranas ng pagkatuyot sapagkat ang kanyang mga ugat, minamahal, ay malapit sa tubig. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man, mga minamahal, ng pagpamunga. Amen? So sabi ng Biblia, blessed is the man who trusts in God. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, pinagpapala ng Panginoon, pinapalago ng Diyos, pinapatatag ng Diyos, pinapagtibay ng ating mahal na Panginoon ang mga taong nagtitiwala, mga minamahal ko, sa Kanya. Amen? Sabi ng banal na Biblia, siya po'y mahalin tulad sa isang puno. Ang kanyang ugat ay nasa gilid ng tubig. Amen? Ang kanyang ugat ay umaabot sa ilog kung nasaan ang source ng tubig. At spiritually meaning, yung tubig na minimension ng Biblia, wala pong iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong iba kundi, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos, sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kapag ang tao pala ay magtiwala sa Panginoon, kapag ang tao pala ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, we are always advised, mga minamahal, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga mananampalataya, ilalim ng ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ingatan natin palagi yung ating intimacy, yung ating closeness, yung ating nearness sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung ating mga minamahal closeness and nearness sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan ang nagpapatunay, mga minamahal, na konkreto ang ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng banal na Biblia, katulad po ito ng isang tanim, ang kanyang ugat ay nasa gilid ng tubig. Ibig sabihin, malapit ang tanim na ito sa tubig, malapit ang Kristiyanong ito palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumating ang tagtuyot, hindi po siya natatakot. Amen? Pagdating ng problema, hindi siya natatakot. Bakit? Malamit po siya, mga minamahal, sa source. Kumbaga, mga minamahal, sa isang tanim, ang buhay ng tanim walang iba kundi ang tubig. So ang buhay ng mga mananampalataya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka magpa-prosper kapag ikaw ay malayo sa Diyos. Hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano sa lahat ng iyong ginagawa, lahat ng gagawin ng iyong kamay ay hindi po pagpapalain kapag ikaw ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga bilang Kristiyano, pag sumikapan natin, mga minamahal, na hindi tayo malayo sa ating mahal na Panginoon, gawin natin yung mga bagay na makapagpapalapit
mga minamahal, ng ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, hindi lahat ng ginagawa, mga minamahal, ng isang mananampalataya ay maaaring mapalapit siya sa ating mahal na Panginoon. Marami pong mga ginagawang mga mananampalataya na nagiging dahilan na tayo po'y nalalayo unti-unti sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y may discerning spirit na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Alam na po natin, nadidiscern na po natin na kapag gawin natin ang isang bagay na ito, malaki po ang posibilidad na tayo po'y mailayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating bantayan. Magkaroon tayo ng malalim na awareness, mga minamahal, regarding sa mga minamahal, monitor ng ating closeness at nearness sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakang trabaho mo ang nagiging dahilan na unti-unti kang lumalayo, mga minamahal, sa source ng peace, ng joy. Because Jesus Christ, He's the source of peace. He's the source of joy. Mga minamahal, He's the source of happiness. Lahat, mga minamahal, our beloved, mga minamahal, Jesus Christ, our loving God, He is the source of everything. Kaya, as Christian, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng malalim na awareness na hindi tayo mailayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag malayo ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapag dumating ang tagtuyot, mga minamahal, mababahala ka. Kapag dumating ang tagtuyot, mga minamahal, mababalisa ka. Kapag dumating ang tagtuyot, matatakot ka sapagkat malayo ka sa source, mga minamahal ko, ng tubig. May mga tanim na malayo sa source ng tubig. Ano po ang itsura? Naninilaw, nanunuyo, mga minamahal. Pagdating ng matinding tagtuyot, nagiging cause ito na ito po'y kanyang ikinamamatay. Dahil siya po'y malayo sa source ng tubig. Iba po yung advantage ng mga puno at mga tanim na malapit, mga minamahal, sa source ng tubig. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi siya matatakot kapag dumating ang tagtuyot. Ang kanyang mga dahon, minamahal, at ang kanyang mga sanga ay mananatiling sariwa, mga minamahal, mamamalaging sariwa. Amen? At hindi po siya nababagabag kung dumating, mga minamahal, ang matinding tagtuyot. Ganun po ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Any kinds of crisis in life, lahat po ng mga pagsubok, lahat po ng kahirapan na ating dinaranas, sapagkat, mga minamahal, not all the time ay puro blessing. Not all the time, mga minamahal, ay sagana. Not all the time ay walang problema. Tingnan po ninyo, sa panahon po, mga minamahal, ni Job, all of a sudden, bigla pong dumating ang kahirapan sa kanyang buhay. Bigla pong dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. All of a sudden, wala po siyang kamalay-malay, amen, na darating pala ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Kinabukasan, mga minamahal, amen, nag-alay pa lang siya, sumamba pa lang siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, linuwalhati po niya sapagkat yun po ang routine ng buhay, mga minamahal ko, ni Job, amen. He honored, he worshiped the Lord, amen. Gumagawa po siya ng mga bagay para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. At the same time, nag-aalay po siya ng mga handog, mga minamahal, that is, ito po'y tinatawag, mga minamahal, na sinful, mga minamahal, sin offering, upang kung magkasala man ang kanyang mga anak, siya po'y nag-alay ng mga paghahandog. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, all of a sudden, biglang dumating, mga minamahal, ang pagsubok kay Job. Ngunit pinagpala po si Job sapagkat siya po'y nanatili, mga minamahal, sa tabi ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya matinding dagok man ang dumating sa kanyang buhay, siya po'y nanatili, mga minamahal, dumating man ang tagtuyot sa kanyang buhay, siya po'y nananatiling nananariwa. Amen? Nananatili po siyang, mga minamahal, malago at matatag. Bakit po, mga minamahal? Siya po ay nasa presensya ng Diyos. Malapit po siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 5 up to verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kanina, blessed is naman who trusted in God. In verse 5 ng Jeremiah chapter 17 verse 5, mga minamahal, cursed is a man that trusted a man. Kaya ayaw ng Diyos na magtiwala tayo sa tao. Amen? Wag na wag magtitiwala sa tao. Sa Diyos tayo magtiwala. Even in our own, mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo magtiwala sa ating sarili. Dahil tayo ay tao din. We are included, mga minamahal, in that verse. Amen? Nasabi ng Biblia, wag kang magtiwala, mga minamahal, sa tao, sapagkat sumpain. Amen? If a man trusted in God, he
he is blessed in the sight of the Lord. Sabi ng banal na Biblia, yung mga taong nagtitiwala sa tao, nagtitiwala ka, mga minamahal, sa mayor, sa congressman, amen, maglilitawan ito, hindi magtatagal sapagat malapit na ang eleksyon. Punong-puno ng mga pangako, mga minamahal, yung mga pangakong, mga minamahal, talagang punong-puno ng pag-asa. Amen? Pero sa amin ng Biblia, huwag kang, mga minamahal, magtiwala sa tao. Amen? Huwag kang masyadong, mga minamahal, don't expect too much sa mga taong ito, sapagat ang mga taong ito ay punong-puno ng mga pangako, ngunit ang mga pangako ay palaging napapako. Mga minamahal, tanging Diyos lang, mga minamahal, ang nangako na kailanman ay hindi po napapako. Ibalik natin ang pagbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. Mga minamahal, maging sa kanyang bisig, sa kanyang kalakasan, ay sobrang nagtitiwala. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga mayayaman, huwag magmapuri sa kanilang kayamanan. Ang mga malalakas, huwag magmapuri sa kanilang kalakasan. Amen. Ang mga minamahal matatalino, huwag magmapuri sa kanilang katalinuhan. Sabagat ang sino mang tao na nagtitiwala sa kanyang sarili ay kahalintulad lamang ng isang gagamba, sapot ng gagamba, mga minamahal. Kapag sumandal ka sa sapot ng gagamba, ikaw ay mabubuwal at ikaw ay mapapahamak. So ayaw ng Diyos, kahalintulad lang po ito ng mga minamahal, magtiwala ka sa tao, kahalintulad po yan ng pagsandal sa isang sapot ng gagamba. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa'y nagtitiwala, tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. And verse 6, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang. Amen? Ang kanyang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Because, mga minamahal, he trusts in his own ability, he trusts in his own idea. Masyado po siyang nagtitiwala sa kanyang sariling abilidad. Masyado siyang nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan at kapasidad, mga minamahal. Kaya kapag magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, sa iyong abilidad, ang puso mo ay unti-unting lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At yan po ang ating pakaingatang mabuti. Sa sobrang pagmamapuri, sa sobrang pagmamayabang, sa sobrang pagtitiwala natin sa ating kakayahan, sa sobrang pagtitiwala natin sa ating talino, sa sobrang pagtitiwala natin sa ating abilidad, ang puso natin ay malalayo sa Panginoon. At kapag ang puso mo ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang kapakinabangan nito pagdating sa buhay na walang hanggang? Kaya sabi ng Biblia, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang. Amen? Kapag ang kugon ay maitanim sa ilang, what is ilang? Yung tinatawag na ilang, that is desert, mga minamahal, forbidden land, yung tinatawag na disyerto. Bakit po ito naging forbidden land, yung tinatawag na disyerto? Siyempre, wala po itong tubig. That's why they are all forbidden. Mga minamahal, lahat ng buong disyerto sa paningin ng mahal na Panginoon, it is forbidden land. Ito po'y lupa na sinumpa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patunay na ang lupang ito ay isinumpa ng mahal na Panginoon. Wala pong tubig. Kaya sabi ng Biblia, ang kugon kapag may tanim sa ilang, ito po ay mamamatay at hindi makakakita hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Doon po, mga minamahal, ito po yung illustration nung taong nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya be aware, mga minamahal, na tayo po ay magtiwala na sa ating mga sarili. Amen. Palaging sa Diyos magtiwala. Palaging sa Diyos manalig. Palaging sa Diyos manampalataya. From the book of Hebrews, chapter 3, verse 12, basahin natin, mga minamahal. Sabi ng English version, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart, amen, of unbelief. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. So, ibig sabihin, kung ang puso natin ay, mga minamahal, nagkakaroon ng unbelief, ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ay nag-aalinlangan. Mga minamahal, ikaw ay hindi nagtitiwala, that is word unbelief. Kapag ang puso mo ay merong unbelief, hindi ka nagtitiwala, ang puso mo ay hindi nananalig at nananampalataya, ikaw ay nag-aalinlangan sa Panginoon, your heart, mga minamahal, is an evil heart. Sabi ng Biblia,
and departing. Mga minamahal, because of this unbelief, because of this evil heart, mga minamahal, nagiging way po yan that you are departing from the living God. Ilinalayo ka, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding sa ating closeness and nearness sa ating mahal na Panginoon. Palagi nating i-evaluate ang ating sarili. Palagi nating i-examine ang ating sarili. Palagi nating suriin ang ating sarili kung ano ang ating status spiritually, mga minamahal, in the presence. In the present time, ano ang ating spiritual status? Tayo mo ay malapit sa Panginoon o unti-unti ba tayong lumalayo sa Diyos? Amen? Siyempre, ikaw lang at ikaw lang ang tanging nakakaalam kung unti-unti ka bang lumalayo, mga minamahal, sa Panginoon o unti-unti kang napapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Panganib, mga minamahal, that is a great danger para sa isang believers. Kung ikaw ay unti-unti nang lumalayo sa mahal na Panginoon, hinahatak ka ng kaaway papalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakatakot po yan. Ulitin natin pagbasa, mga minamahal, sa Tagalog version po. Magsipag-ingat kayo, sabi ng Biblia. Amen? Magsipag-ingat kayo. Sapagkat ito po yung napakalaking panganib po na darating sa atin kapag tayo po unti-unti nang lumalayo sa Panginoon. Mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama, amen, sa walang pananampalataya. Kapag meron kang, mga minamalang puso mo ay walang pananampalataya, mga minamahal, ikaw ay walang pananampalataya, ibig sabihin ikaw ay nag-aalinlangan sa kakayahan at abilidad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because in God there is nothing impossible. Kaya nga po, wala tayong dapat, mga minamahal, ipag-alinlangan sa kapasidad at kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Pero dahil po sa kakulangan ng ating pagtitiwala, amen, wala tayong pananampalataya, nawawalan tayo ng pananampalataya, unti-unti tayong nag-aalinlangan, unti-unti tayong, mga minamahal ko, natatakot, sabi ng banal na Biblia, dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya, taglay natin ng isang masamang puso. Ulitin ko, magsipang-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Mag-ingat tayo, mga minamahal, sapagkat ang kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na nasa ating mga puso, ang ibig sabihin nito, ang puso natin ay masama. Walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So nakakatakot. Ito ang ginagamit na kasangkapan ng mahal na Panginoon na tayo po'y ihihiwalay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil sa kakulangan natin ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapat na po ang mga patutuo nating narinig. Sapat na po ang mga himala nating nakita. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable sicknesses na wala na pong kagalingan. Tinanggihan na ng mga doktor at mga ospital. Mamamatay na sana, pero dinala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dinugtungan ng Panginoon ang kanilang buhay. Another 15 years, another 20 years, another 10 years, mga minamahal. Yan po'y isa sa mga patunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ng isang makapangyarihan at mapaghimalang Diyos. Amen? Napakarami at laksang mga himala, mga testimonyo na ating naririnig. Kaya every time na tayo po'y dumadalo sa gawain at tayo po ay nasa part na ng testimony portion, mag-focus sa pakikinig, mga minamahal. Because through that testimony, magkaroon ng mga minamahal, sapat, enough strength yung ating pananampalataya, mga minamahal. Kailangan natin i-build up yung ating strength. Ipagtrabaho ang ating kalakasan, ito'y maging matibay at matatag. Para kung dumating ang dagok sa buhay, pagsubok sa buhay, hindi tayo mabubuwal, bagos pananatili tayong nakatayong matatag sapagkat tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is about when we have unbelief in our heart are become evil. So nakakatakot pala, mga minamahal, kapag ikaw ay hindi na nanampalataya na sa Diyos. Kapag, siyempre, bago mawala ang iyong pananampalataya, ito po muna ay hakbang ng isang hakbang na ikaw ay nag-aalinlangan na. Nakakatakot kapag ikaw ay nag-aalinlangan na sa kapangyarihan ng Diyos. Sa gawain ng Diyos, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, nararamdaman mo na ikaw ay nag-aalinlangan na, ikaw ay nawawala na ng pananampalataya sapagkat ang pumapasok sa isip mo, hinahayaan mo, mga minamahal, yung mga evil input, mga evil, input evil, linalagay ng kaaway sa isip mo, ini-inject ng kaaway sa isip mo,
mga minamahal, hinahayaan mo yan. Amen? So, ang panahon, kapag ang itinatanim mo sa isip at puso mo ay mga negatibong bagay, mga minamahal, mawawalan ka ng pagtitiwala. Hihina ang iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag humina ang iyong pananampalataya at mawalan ka na ng tiwala, mga minamahal, your heart are become evil. Mga minamahal, magiging mga minamahal, masama ang iyong puso. This evil heart of unbelief departing us from the living God. Ito po yung kakasangkapanin ng kaaway para unti-unti ka nang lumayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti ka nang lumayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Kaya, you need to guard your heart. You need to guard your thoughts. Amen? I-evaluate palagi natin ang ating isip, ang ating puso. Mga minamahal, kung tayo ba hindi na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya tinitas ng mahal na Panginoon ang bawat isa. Minsan, pinapahintulutan ng Panginoon, magkaroon tayo ng sakit. Kung kanino ba tayo magtitiwala? Kung sa doktor ba tayo magtitiwala? Kung sa ospital ba tayo magtitiwala? O magtitiwala tayo sa Diyos na mayroong kapasidad magpagaling kaysa sa doktor. Amen? Sapagkat ang doktor ay makapagpapagaling, lalo tigit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tama po ba? Kung ang gamot ay makapagpapagaling, lalo tigit, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. That is tested and proven for how many long years na tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita na po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naiinsulto ang Diyos. Imagine, 10 years ka na naglilingkod sa Panginoon, 20 years ka na naglilingkod sa Diyos. Amen? Umabot ka na ng mahabang taon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tapos pag may sakit ka, takbo ng ospital, takbo ng doktor. Hindi yan turo ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, tao ng Diyos. Ang turo ng propeta ng Diyos, ng ating parents in the Lord, kapag may mga karamdaman sa Diyos, magtiwala sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Higit pa, mga minamahal, sa mga espesyalistang manggagamot. Yun ang turo sa atin ng ating kagalang-galang na pastor, na sa Diyos magtiwala, sa Diyos manalig, sa Diyos manampalataya, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, ang sabi dito, this evil heart of unbelief departing us, mga minamahal, from our living God. We called, mga minamahal, it a weaker in faith, mahina, mga minamahal, sa pananampalataya. Kaya kung may mga kapatid tayo, mga minamahal, na nakikita natin na mahina ang pananampalataya, wag naman natin silang i-condemn. Huwag naman natin silang, mga minamahal, itaboy. Mga minamahal, kailangan natin silang alalayan. Yung mga kapatiran natin, weaker in faith, we called them weaker in faith. Sila po ay mga kapatid nating mahina ang pananampalataya. Siguro, mga minamahal, dahil baguhan pa sila, kaya weak, mga minamahal, pa ang kanilang pananampalataya. O kaya, mga minamahal, may mga kapatid tayo na kahit matatagal na ang naglilingkod sa mahal ng Panginoon, ay kulang pa rin ang pananampalataya kasi hindi po nila na-absorb, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Yung salita ng mahal ng Panginoon ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nakikinig ka nga ng salita ng Panginoon, hindi mo naman ina-absorb. Amen? Hindi mo naman, mga minamahal, ini-intake yung salita ng mahal ng Panginoon. Kasi tayo pong mga anak ng Panginoon, lumalago tayo, tumatatag tayo, tumitibay tayo, hindi sa dami ng ating naririnig, kundi sa dami ng ating ina-absorb sa puso natin. Ang dami mo ang naririnig, pero hindi mo naman ina-absorb, mga minamahal. Yan po yung iilang mga mananampalataya, mga minamahal, na talagang ongoing ng gawain, ongoing ng preaching, hindi nagpo-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi sila talaga lalago. Ongoing ng preaching, nandun sa business, ongoing ng preaching, mga minamahal, nandun sa mga negosasyon. Kaya malaki ang posibilidad na hindi po talaga sila lalago. Kaya wag po tayong magtaka doon sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya sa mahal na Panginoon, talagang tatakbo sila sa ospital, sa doktor, dahil wala silang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi sila nakikinig ng salita. Napaka-imposible naman na magkaroon sila ng pananampalataya pero hindi sila nakikinig at nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Which is, nang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. So ibig sabihin, kung hindi ka makinig ng salita ng mahal na Panginoon, hindi mo seryosohin ang pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, hindi lalago ang iyong pananampalataya. Amen? Kapag hindi lumago ang pananampalataya,
mananatili kang mahina, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Romans chapter 4, verse 19. Sabi ng Biblia, at hindi humina sa pananampalataya, na pinalagay man ang kanyang katawan tulad sa patay. Siya'y may 100 taon. Tama po ba? 4, verse 19 ng mga minamahal Romans. Sabi ng Biblia, mga him that is weak in faith, receive ye, mga minamahal, yung mga kapatid nating may hina, mga minamahal ko sa pananampalataya, mga minamahal, tanggapin pa rin natin sila. So tayo po ang gagamitin ng mahal ng Panginoon. Kung sino ang mahina sa pananampalataya, encourage them, mga minamahal, mag-testify tayo sa kanila. Akayin natin sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ituro natin sa kanila na, sis, Brad, para lumago ang iyong pananampalataya, kailangan maging attentive ka sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kailangan maging seryoso ka sa pakikinig. Kapag bunga mo, mga minamahal, i-advise mo siya, turuan mo siya na kapatid, para ang pananampalataya mo ay lumago, maging matibay, maging matatag, makinig palagi ng salita, maging seryoso sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isaiah chapter 35, verse 3 after verse 6. Isaiah, tama po ba? 35, verse 3 after verse 6. 35, versikulo 3 hanggang 6. Inyong palakasin ang mga mahihinang kamay. So sino ang kinakausap nito? Yung mga Kristiyano, mananampalataya na meron na pong katatagan sa pananampalataya. Amen? Dahil po sa maraming pagsubok na nalampasan, problema na nalampasan, naging matatag, naging seryoso, mga minamahal sa pakikinig, naging attentive sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, sila'y tumatag. Tayo po, mga minamahal, ikaw, ako, tayo na may taglay na kalakasan, sabi ng Biblia, inyong palakasin ang mga mahihinang kamay at patatagin ang mga mahihinang mga tuhod. Inyong sabihin sa kanila, mga minamahal, na matatakoting puso, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong mga takot. Sabihin natin sa kanila, narito ang Diyos ay paparitong may paghiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paparito at ililigtas kayo. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung magkagayoy, sabi ng Biblia, madidilat ang mga mata ng mga bulag at ang mga pakinig, mga minamahal ng bingi, ay mabubuksan. Purihin ang mahal na Panginoon. In verse 6, kung magkagayoy, lulukso ang mga pilay na parang usa at ang dila ng mga pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog, mga minamahal ko, sa ilang. Grabe po, mga minamahal ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Biyaya ng Diyos, mga minamahal, ating palakasin. Amen. Yung mga mahihina, amen, patatagin yung mga merong mahihinang kalooban. Sabihin natin sa kanila, narito ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal, sa verse 5 o verse 4 rather. Mga minamahal ng Isaiah. Inyong sabihin sa kanila, tayo pong may taglay na kalakasan, mga minamahal, sabihin natin doon sa mga kapatid nating mayroong mga matatakoting mga puso. Sabagat mayroong pong ilang mga mananampalataya na taglay ang matatakoting mga puso. So payuhan natin sila, sabihan natin sila, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong mga takot. Amen? Sabihin natin sa kanila, narito ang inyong Diyos. Siya'y paparitong may paghihiganti doon sa mga taong nang aapi sa atin, doon sa mga taong gumagawa sa atin ng kasalanan. Kaya nga po ang turo ng Biblia, huwag tayong gaganti sapagat Diyos ang gaganti. Siya'y paparito, sabi ng Biblia, mga minamahal, na may paghiganti at may kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto, ang sabi ng Biblia, at tayo po ay ililigtas. Purihin ang mahal na Panginoon. In verse 5, siya'y paparito upang tayo po'y iligtas, sapagat ang kaligtasan nating inaasam, ito po yung araw ng pagdagit, araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang tayo po ay iligtas, amen, sa lahat ng mga taong, mga minamahal, gumagawa ng kasalanan. Sabi ng verse 5, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng mga bulag. Amen? Kapag dumating na po ang kaligtasan,
Dumating na po ang araw ng pagdagit. Ito sa day of rapture, mga minamahal, from east, west, north, south. Iipunin ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. Iipunin ng Panginoon ang lahat ng umiibig at nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng banal na Biblia, pagkatapos ng araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ay magiging perpekto. Amen? Yun po ang sinabi ng banal na Biblia na walang bulag na makakapasok ng langit. Walang mga minamahal pilay na makakapasok ng langit. Sapagat ang sino mang papasok ng langit, kung siya po'y pilay dito sa lupa, pagpasok na sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay hindi na po siya pilay. Siya po'y perpekto. Ano man ang kasirahan, mga minamahal natin dito sa lupa, mga minamahal, anumang kapintasan natin dito sa lupa, kapag tayo po ay nasa langit na, gagawin tayong perpekto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng mga bulag. Yung mga kapatid nating mga bulag, manatili lamang po kayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat pagkatapos ng rapture at dahilin na tayo ng Panginoon doon sa kalangitan, mga minamahal, tayo po ay bibigyan na ng panibagong paningin ng ating mga mahal na Panginoon. Ang mga bulag ay makakadilat. Ang mga pilay, minamahal, ay makakalakad. Maging ang kamatayan natin, ang katawan natin na mayroong kamatayan ay papalitan ng Panginoon ng katawang wala ng kamatayan. Maging ang ating katawan na may pagkabulok ay papalitan ng Panginoon ng katawang wala ng pagkabulok. Diba? Magiging incorruptible body, magiging immortal na po tayo. Kaya mga minamahal, kung pilay ka, makakalakad ka na. Kung ikaw ay bulag, makakakita ka. Balikan po natin ang versikulong ito, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mga minamahal, at ang mga minamahal, pakinig, mga minamahal, ang mga bulag at ang mga pakinig ng mga bingi ay mabubuksan. Grabing kapangyarihan. All, mga minamahal, all are be changed. Sabi ng Biblia, hindi tayo lahat matutulog, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Kung magkagayon, mga minamahal, lulukso ang mga pilay na parang usa. Amen? Magkakaroon na ng kalakasan ng kanilang mga paa. Kaya itong mga kapatid nating mga minamahal, hindi pa pinapagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Kayo'y pagagalingin, palalakarin kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mga dila ng mga pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig. Amen? Kahit po sa disyerto, magkakaroon na po ng tubig. At ang sabi ng Biblia, at magkakailog, mga minamahal, sa mga ilang. Sa verse 7, meron pa po ba, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at ang mga buhangin kumikislap ay magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig. Sabi ng Biblia, sa tahanan ng mga tsakal na kanyang hinihilingan, magkakaroon ng damo, pati ang mga tambo at mga yantok. In verse 10, verse 10 po tayo, mga minamahal, last verse po natin. Ang sabi ng Biblia, at ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong may pag-aawitan sa Zion at walang hanggang kagalakan ang mararanasan. Kaya huwag tayong titigil, huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Manatiling umasa, manatiling magtiwala. Ano man ang kalagayan ng ating puso, ano man ang kalagayan ng ating sitwasyon, ano man ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, huwag tatalikod, huwag bibitaw, huwag lalayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat tayo pong mga tinubos ng Panginoon, ikaw at ako, tayo pong minimension ng Biblia, tayo pong mga tinubos ng Diyos sa magitan ng kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong mga tinubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparoon, mga minamahal, na merong pag-aawitan sa Zion. Ito po'y lugar ng Diyos at walang hanggang kagalakan, walang katapusang kagalakan ang mapapa sa atin, mga minamahal, mga ulo, at tayo po'y magtatamo ng kasayahan, magtatamo tayo ng kagalakan, magtatamo tayo ng kapanglawan, at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. Sabi ng Biblia, what is buntong hininga? Tayo po'y nagbubuntong hininga kapag mayroon tayong problema. Ganun po ang buntong hininga. Humuhugot tayo ng malalim na hininga mula sa ating kaloob-looban. But sometimes,
We experience, mga minamahal, yung tinatawag na buntong hininga kapag tayo po ay nalulungkot, kapag tayo po ay napanghihinaan ng loob, kapag tayo po ay nababagabag, tayo naiipit sa sitwasyon, tayo po ay nababalisa, tayo po ay natatakot, nagbubuntong hininga tayo. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sila ay magtatamo ng kasiyahan, sila ay magtatamo ng kagalakan, sila ay magtatamo ng kapanglawan, at ang pagbubuntong hininga ay mapaparang doon sa piling ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa langit ay wala nang kahirapan. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, mga minamahal, amen, kung gusto po ninyong maranasan na ang katuparan ng salita ng ating mahal na Panginoon, tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay, tanda ng inyong pagsuko. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso, Diyos. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ay po'y manalangin para sa kanila. Kapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Leading prayer for our beloved honorable pastor. Lord, have mercy upon them. Have mercy upon them, there is Jesus. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at papaglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ng kanilang buong sambahayan, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang kanilang kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating mga beloved, mga minamahal, new listeners, mga minamahal, mga kapatid nating sumusubaybay sa gawain ng Diyos, at hindi pa po ninyo natanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, hanapin po ninyo ang ating mga nearby outreach, mga minamahal na pinupost po natin sa ating screen. Amen. At kayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya, mga minamahal. Have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya. Patuloy na dumalo, makinig sa ating pong banal na programa upang magkaroon kayo ng pananampalataya, because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa, bautismo sa tubig sa pangalan, o ang pangalawa ay pagsisisi. Pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso, mga minamahal. Godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Pagsisising mula sa ating puso, hindi lamang mula sa ating mga labi, sapagkat ang pagsisising mula sa ating mga labi ay hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay bautismo, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ilulubog sa tubig, sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang pagtanggap ng bautismo sa tubig ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapag tayo po tumanggap ng bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ating pagkakasala mula sa ating pagkabata hanggang sa araw na tayo po'y sincero at buong pusong tumanggap ng bautismo sa tubig, ito'y patatawarin, lilinisin at lilimutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pang-apat, minamahal ko, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y trabaho ng mahal na Panginoon kapag ikaw ay mga minamahal magpakainit, patuloy ng paglingkod, makita ng mahal na Panginoon ang katapatan ng iyong puso, ibibigay sa iyo. Mga minamahal, ang pangako, ang regalo na siyang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang selyo at timbre ng ating kaligtasan. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Ay po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal, samahan po ninyo ako sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Ano man po ang inyong mga prayer request, mga spoken request, lahat po ng inyong mga kahilingan, design ng inyong mga puso ay ilapit natin sa ating mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoong Jesus, kami po ay narito sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, patid namin ikaw ang Diyos, na buhay na Diyos, na tumutugon sa aming mga panalangin. Bigyan mo ng katugunan isa-isa ang mga asam ng aming mga puso. Mahal na Panginoon, kami maghihintay hanggang sa araw, ito'y bigyan mo ng katugunan. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin sa punang panalangin ng mga pastor, in the mighty name of Jesus. As a point of contact, mga minamahal, amen, ipatong natin ang ating mga kamay sa ating ulo, amen.
mga minamahal, kabilang kamay sa parte ng ating karamdaman. Mga minamahal sa inyong mga tahanan, mga minamahal kung sa mga screen po ng inyong mga gadget, ating pong, mga minamahal, idikit ang ating kamay sa mga screen ng ating mga gadget at samahan po ninyo mga manalangin upang anumang karamdaman ng mga minamahal nating taglay ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Banal na Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Mga minamahal, ang mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapakit-pakinabang. Leading prayer for beloved honorable pastor, tayo po yung manalangin. Amang banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pangunang panalangin ng mga pastor, iunat mo po Panginoong Jesus ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Ano mang karamdamang taglay, hallelujah! Ikaw ang magpakaling, mahal na Panginoon. Ano mang problema na kinakaharap, ikaw ang magbigay ng kalutasan sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun. Sickness be healed! Sickness be healed! Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demons of infirmities, demonyong pag-alinlangan, demonyong panghina ng kalooban, demonyong hadlang sa aming paglilingkod, hadlang sa mga pagpapalang pinansyal. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakil at banal na pangalan para po sa ating karagdagang mga announcement, mga minamahal regular po nating programa, mga minamahal mula Lunes, gabi ng Lunes, gabi ng Martes, ay meron po tayong gawain at pagdating ng gabi ng Miyerkules, mga minamahal, ay wala po tayong miracle hour. Gawa nga po ng conflict of schedule sapagkat ang ating oras sa ating gawain every Wednesday ay alas 4 na po hanggang alas 8. So wala po tayo muna. For the meantime, mga minamahal, wala po muna tayong gawain at programa miracle hour tuwing gabi, mga minamahal ko, ng Miyerkules. Pero pagdating ng gabi ng Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po ang ating banal na programa, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, ganun din ang po sa